Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghanap na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya na sasandak sa maraming kapighatian. Sino gustong maraming pera? Ayaw nyo? Hindi masama magkapera because, mga kapatid, anong sabi niya po dyan? Loving money can destroy life. Hindi masama magkapera, huwag mo lang ibigin ng pera. Ayaw mo na yung manalangin, yuko natin ating molo. Yes, pera, pero huwag mo lang ibigin ng pera kasi masisira ang buhay mo. Sabi nga ni Nicole, huwag mo akong susubukan. Masisira ang buhay mo. Kaya huwag natin subukan na ibigin ng salapi kasi masisira ang buhay. Kasi in the book of 1 Timothy, basahin po natin, sapagkat ang pag-ibig ng salapi. Pera ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid. Sino gusto pagpalain? Sino gusto magkaroon ng pera? May proseso po yan mga kapatid. Amen po? Kasi ang blessing ni Lord nakalaan sa bawat anak ng Diyos. Amen po? Sino dito may pera? Sino dito walang pera? Ha? Sino dito maraming pera? Maraming pera. Si Brother Tito. Tinasya yung kamay niya. Amen? Di ba sama? Sino dito mukhang pera? Yan, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid. Next po tayo. Sabi niya, introduction, why loving money can destroy life? Because love of money is the root of all evil. Ang ibig sabihin, ang lahat daw ng pag-ibig sa sapi ay ugat lahat ng minsan asawa, pinagawayan, pera. Magkapatid, pinagawayan, pera. Magkaibigan, pera. Madalas kayo naghiwalay dahil minsan sa pera. Diyan pa ba kayo? Kaya sabi ng Panginoon, makuntinto kayo kung may kinakain, sinusuot at hindi niya sinabi dito mga kapatid na mag-impok kayo ng maraming pera. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Diyan pa ba kayo? Kaya sabi niya, masiyahan na kayo kung may kinasain, kinusot at tinadami tayo. Kasi mga kapatid, nairaraos natin yung bawat buhay natin. Kahit hindi maraming pera, basta masaya. Di ba? Mga kapatid, naniwala ba kayo, mga kapatid, na ang pera ay kasiyahan ng mundo? Amen! Pero sa mga anak ng Diyos, ang kasiyahan, ang sabi niya, mga kapatid, sa Book of Awit, 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang tunay na kaligayahan. Masaya ba sa Lord? Posible yan. Masaya ka kung wala kang pera. Hindi kayo pokrito kung walang pera ang tao malungkot. Amen? Pero tatandaan ninyo mga kapatid, makontento kayo kung anong blessing na binigay sa ng Panginoon. Dahil sa paghanap ng pera, anong sabi niya? Marami na sasadlak. Anong ginagawa ng iba? Nag-hold up, nagnanakaw para pero tignan nyo si Sister Monet. Di ba makakapanood kayo ng mga tawag ito, mga pelikula? Opera nyo kasal yung nanay. Dahil po wala po siyang pangtustos, o sa tatay, wala siyang pangtustos, anong ginagawa niya? Anong ginagawa? Nagnanakaw. Bakit? Dahil sa malaki na ang pangailangan. Pero hindi, parang natin yun. May pangailangan sa anong ginawa niya? Nag-pray siya kay Lord. Amen po? At tingnan nyo nakaraos. Yan pa ba kayo? Kaya ang pag-asa natin, sabi nga, God is our way maker. Siya yung gumagawa ng paraan. Siya yung gumagawa ng daan para sa ating ikabubuti. Kaya patuloy po tayo na sasandal po yan. Anong sabi niya? Pag nadapa ka, siya yung sasandalan mo. Siya yung kakapitan mo. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Buhay na kumikilos sa bawat anak niya na mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos natin ay wala katulad ng Diyos. Yan ang tunay na Diyos natin sinasamba. Kaya sabi niya po dyan, bakit basahin po natin? 1 Timothy 6 verse 6 to 12. Kung sa bagay malaki ang mapapakinabangan ng religion kung ang tao ay marunong, masiyahan. Diyan pa ba kayo? Marunong ba tayong masiyahan? Minsan mga kapatid, pag kunti ang blessing, malungkot na tayo. Ano man ang dumating sa atin, ang sabi niya sa Book of 1 Thessalonians, everything give thanks to the Lord, for this the will of. Kung anong dumating sa iyo, yun yung kalooban ng Diyos. Kaya magpasalamat ka daw, araw-araw, minuto, oras-oras. Dahil ikaw ngayon ay buhay pa.
O tignan nyo mga kapatid, doon sa mga gera ngayon, natatakot, pag sabog pa lang, nakakarinig lang ng sabog, takot na. Amen po? Sabi nila, gusto na nang umuwi, pero nung time na talagang walang gera, atat na, magtrabaho, atat na mag-abroad. Pero nung time mga kapatid, sabi niya, 2 taon lang, magpupurgod ako. Pero nung time mga kapatid, nakita niya uli, mga kapatid, yung kahirapan, balik na naman. Kaya marami nang tumanda sa abroad. Pero inyo yan, sa Middle East pala, 2.5 million ang tao doon ang gagawa. Dahil sa paghahangad na, hindi nga masama, sabi ko sa inyo. Pero marami doon, umalis dito, mga palkara, nakalimot kay Lord. Tatandaan ninyo, kahit saan po tayo pumunta, mga kapatid, may mga gawain po. Huwag tayong hiwalay sa Panginoon kahit saan tayo pumunta, mga kapatid. Kung pinahintulutan ni Lord na makapag-abroad tayo, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Pero huwag natin kakalimutan. Pero yung iba, mga kapatid, na bumalik dito, nag-iba na po. Hindi na sila pumapasok sa church. Hindi na pinapansin yung mga kapatiran kasi nag-iba po yung kanilang mga ugali nang dahil sa pera. Dahil po, the love of money is the root of all evil. Ano ba? Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito, mga kapatid. Kaya tandaan mo, yan pa ba kayo? Pag nag-impok ka ng kayamanan dito sa lupa, wala tayong madadala. Kung kunada na rin Ilocano kapsat, kalan, tumot lang, hinajay, kapas, tisugsak na yagong. Ngayon hindi na yata sinisiksikan ngayon, hindi na. Kasi malakas na yung formalin. Malakas ang mga balsamo ngayon. Amen po? Kasi nung unang panahon, sinisiksikan niya para walang sisingawan. Yung balsamo. Kaya ngayon wala nang bulak. Alam niyo ang kasama dinadala, minsan pera, minsan may mga chinilas, sapatos, di ba? Hindi na may suot yun, mga kapatid. Sayang lang. At least nadamitan mo ng maayos, mga kapatid. Nung buhay ka, hindi nakapagbarong eh. Bakit kaya nung namatay, nagbarong na, nakaliktay pa? Nung pupunta sa church, ayaw magliktay. Amen po? Amen? Dito sa mundo, nung bahay niya, kubo-kubo, doon, palasyo. Nakikita niyo doon yung mga artista, mga kapatid, may mga may mga 2 grados pang bahay ng puntod nila. Ganun katindi po. Pero yun, mga kapatid, sabi ko, hindi masama. Pero kailangan naman, mga kapatid, na i-secure mo yung sarili mo. Yan pa ba kayo? Kailangan naman po i-secure natin bago tayo mamatay, makapaglingkod tayo kay Lord. Kahit may mga tahanan tayo ganon, mas maganda yung tahanan natin sa langit. Kasi doon mansyon, ginto, ang apakan po natin doon sa langit. Kaya pag namatay tayo, huwag tayo na problema, mga kapatid. Amen po? Dahil ang tahanan natin pupunta sa langit. Yan pa ba kayo? Ano pa?